Sa nagaganap na sigalot sa bansang Israel, paano nga ba na naging bayan ito ng Panginoon? Ito ay ang kwento ayon sa banal na aklat ng Biblia. Humigit kumulang 4,000 taon na ang nakararaan ng sambitin ng Panginoon kay Abraham na mula sa tahanan nito sa Ur na malamang ngayon ay ang bansang Iraq ay maglalakbay ito sa lupain na siya namang ipagkakaloob sa kanya at sa salin lahi niya ng Diyos Ama. Ayon sa Biblia, ito naman ang sinabi kay Abraham ng Diyos Ama. Genesis chapter 17 verse 7 at 8. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon at ako'y magiging Diyos niyo. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong magiging lahi ang lupaing ito ng Kanaan na iyong titirahan ngayon bilang isang dayuhan. Ito ang magiging pag-aari nila sa habang panahon at ako ang kanilang magiging Diyos. Ang pangakong lupain. Sa pamamagitan ni Abraham, Isaac, Jacob, nagmula naman ang 12 tribo ng Israel. Ito ay sina Reuben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Isakar, Sebulon, Joseph at Benjamin. At sa pangakong lupain, sila ay nanirahan. Kasama sa nasasakupan ng pangakong lupain ng Diyos ay ang Gaza, ang Golan Heights. Ito naman ang sinasabi ng Biblia. Genesis chapter 15 verse 18. At ng araw na iyon, gumawa si Yahweh ng kasunduan nila ni Abraham at ganito ang sinabi niya, ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog na Euphrates. Kaya kung susumahin kung pagbabasehan ang nakatala sa banal na aklat ng Biblia, dapat nasasako pa rin ng Israel ang kalupaan ng mga Palestinian. Ito ay dahil kung matatandaan na sa Genesis chapter 17, sinabi ng Panginoong Diyos Ama na ako ang magiging Panginoon nila. Inaangkin ng Diyos Ama ang bayan nito bilang sa Kanya. Isaiah verse 43 chapter 1. Ililigtas ng Diyos ang Kanyang bayan, Israel. Ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. 2 Samuel chapter 7 verse 24. Yahweh, itinatag ninyo ang bansang Israel upang maging inyo magpakailanman at kayo po ang kanilang naging Diyos. Sinasabi na kung sino man ang kakalaban sa Israel ay kakalabanin din ang Diyos Ama. Ang Panginoon mismo ang lalaban para sa kanila. Kung napapaisip kung bakit ang Israel ang napili ng Panginoon ay nakasaad din po pala ito sa Biblia. Ito ay sa Isaiah chapter 43 verse 10. Bayang Israel, ikaw ang saksi ko. Pinili kita upang maging lingkod ko, upang makilala mo ako at manalig ka sa akin. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Walang nauna at wala ring papalit. Ayon naman sa haring si David, ang Israel, dahil ito ang kaisa-isang bansa sa lupa na ginamit ng Panginoong may likha upang ipakalat ang kanyang kapangyarihan. Isaiah chapter 49 verse 3. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y pupurihin ng mga tao. 2 Samuel chapter 7 verse 23. Walang bansang maitutulad sa Israel. Ito'y hinango ninyo sa pagkaalipin upang maging inyong bayan. Ito lamang ang bansang pinagpakitaan ninyo ng kakilakilabot at dakilang bagay para sila'y matulungan. Itinaboy ninyo ang ibang bansa at inalis ang kanilang mga Diyos-Diyosan pagdating nila. Ayon sa kasaysayan na matapos ang paghahari ng panahon nila David ng ika-1000 BC, ang mga tribo ng Israel ay dahan-dahan naman na tila ba nakalimot sa Diyos Ama. Sila'y naging matigas, naging suwail at naging talipandas. Kaya naman tila ba binunot nila mismo ang ugat ng sagradong lahi nila at sila'y kumalat palabas ng kanilang bayan. Nang ika-70 AD, halos ubusin ng mga Romano ang lahi ng mga Hudyo o ng mga Jews. Dinurog nila ang templo sa Jerusalem at idineklara na ang Israel ay wala na. Pinangalanan nila ito ng munisipalidad ng Judea at tinawag na ang Palestina
Juda o sa modernong katawagan ay ang Palestine. Ngunit tila ba binigyan lamang ng leksyon ng Diyos Ama ang mga suwail at nakalimot na sinisintang bayan niya. Ngunit hindi ibig sabihin na totoong binuwag o kinalimutan na sila. Jeremiah chapter 3 verse 8. Nakita rin ng Juda ng pinalayas at hiwalayang ko ang Israel dahil sa pagtataksil sa akin at pagiging masamang babae. Ngunit hindi man lamang natakot ang taksil ding si Juda, naging masama rin siyang babae. Isaiah chapter 11 verse 12. Magbibigay siya ng isang palatandaan sa mga bansa at titipunin niya ang mga anak ni na Israel at Juda na itinapon sa ibang lupain. Pauuwiin ang mga nangalat na anak ni Juda mula sa 4 na sulok ng daigdig. Kaya naman mga katinagalog ko, sa nangyayaring sigalot sa bansang ito, makikita natin ngayon ang tibay ng salita ng Diyos. Sa tingin ninyo mga katinagalog, malalambasan ba ng Israel ang yugtong ito sa kanilang kasaysayan? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Maraming salamat po mga katinagalog ko sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.